the Lord. Okay, good morning, good afternoon, good evening mga sa ibang mga lugar. Glory to God. Acts chapter 20 verse 19. So may mga Bible ka mo, share lang kay Colin, kay Aliyah, the Bible. So praise God, despite na mainit, hindi na ako nag-necktie. Kaya mainit ang panahon. No? So, nasi lang. Acts chapter 20 verse 19. Sabi basahin ko, sundan nyo sa inyong mga Biblia. Acts chapter 20 verse 19. Serving the Lord with all humility of mind and with many thirsts and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. Okay, tayo mag-pray. Let us go to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na to, sa buhay sa lakas, sa iyong salita. Salamat sa awitin. At salamat din po sa mga testimony. At salamat po muli makapakinig kami ng iyong salita. We pray, Heavenly Father, na tulungan niyo po kami through the power of the Holy Spirit. At meron kami matutunan sa iyong salita, pa-apply sa aming buhay. Patawarin niyo kami sa aming isang pagkulang. Help us, help me, at kayo po ang mag-glorify, Ama, sa aming pagtitipon, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Okay. So, ang title ngayong araw na to ay Serving the Lord in Our Generation. So ngayon ay April 7, 2024. Serving the Lord in Our Generation. So ito si Apostol Pablo, siya ay nag-serve sa Panginoon. Abounding serving niya, nag-abound siya sa pag-serve sa Panginoon during sa kanyang generation ni Apostol Pablo. Ang kanyang pangalan, bago na unsaved siya, ay Saul. Unsaved siya pero kwan siya, yung Pariseo, siya ay religious leader din. Lawyer, attorney si Saul. At naging, nung nasave na siya, ang pangalan niya pinalitan ng Panginoon, naging Paul. Si Apostol Paul. So, nag-abound siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon sa kanyang generation after he was saved by the Lord in a special way on the road to Damascus. So alam nyo, ang nagsulwining mismo kay Apostol Pablo ay ang Panginoong Jesucristo itself. The Lord itself witness sulwin Saul. Kaya nga, si Saul ay may dala siyang sulat galing sa mga priest, sa mga leader doon na yung priest ng Israel, yung ay mga, hindi yung Roman Catholic priest, yun ay priest ng mga Hudyo. And then, may dala siyang sulat na para alin? Para i-persecute, hulihin, i-destroy, i-imprison, i-torture yung mga Christian during that time. Kahit yung sino ang pinakamatapang na apostol ni Lord Jesus? Sino? Diba? Si Pedro. Si Pedro at iba pang mga apostol ay hindi makapag-witness kay Saul that time. Bakit? Sigurado na huliin sila, hagupitin, ibabilanggo. Okay? So, gusto kong sabihin na ang word ay ibilanggo kaysa ikulong. Kasi nakausap ko yung preso sa New Bilibid Prison at nakalaya siya. Ang nasambi ko sa kanya ay kulungan. Ayaw pala ng mga bilanggo galing sa Bilibid na tawagin galing sila sa kulungan. Kasi ang kulungan ay para sa manok, sa hayop. So gusto nila tawagin na bilanggo. So yung yan ang gusto ni Pablo na ni Saul muna, no? Na yung mga Kristiyano ay kanyang dadakpin, hagupitin, papaluin, sasaktan, at ibibilanggo siya. Ang pinaka-worst ay ipapatay sila. Because, anong dahilan? They are following the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. So tayo dito, pag tayo rin ay sumunod sa Panginoong Hesus, wala namang ganyang mangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Majority, wala naman. Pero kung doon ka sa
sa India, meron dong Hindu na babae at na-convert siya sa Christianity. Naging Christian siya. So ang ginawa sa kanya ng mga Hindu people ay sinunog siya. Binuhusan siya ng gasolina at kung makita mo yan sa mga YouTube. Ganun talaga doon. At kahit sa China, kahit Katoliko pa yan na simbahan na may cross, kanila rin na ginigiba, tinatanggal ng mga komunista ang Chinese government. Kahit doon din sa may part doon sa Middle East, sa mga Muslim country, even Catholic Church yan, ay ginigiba nila yung mga rebulto ng mga idols ng mga Muslim. So, wala doon na tinatawag na mayroong freedom of belief o freedom of religion. Tulad sa Pilipinas ay mayroon tayong freedom ng pananampalataya, kaya malaya ang tao na walang, kung ganitong gusto mong pananampalataya o patitipon o simbahan, dyan ka. Pero kung ayaw mo naman dyan sa ganyan style, dito ka. So ganon, na meron tayong kalayaan. Kaya ito ay, yun ang kanilang sinusunod si Lord Jesus Christ, kaya mismo sila ay nakaranas ng pag-uusig. Of course, sila rin ay mga Hudyo. Minority lang sila na tagasunod ni Lord Jesus Christ. Mga Hudyo rin yun, mga Jewish. Dahil si Lord Jesus ay Hudyo. Hudyo rin ang Panginoong Jesucristo. At ang mga followers na ng mga Hudyo ay nag-abot ng 12, tapos naging 120 yung attendance sa prayer meeting sa Book of Acts. Nadagdagan ng 3,000, at din nagdagdagan pa ng 5,000 men, hanggang daily ay dinagdag ng Panginoon yung naliligtas sa kanyang church ecclesia. Kaya, ito naman kay Pablo, kay Saul, ay special event to took place in Acts chapter 9, verse 1 to 6. Ito yung sa buhay ni Saul sa Acts chapter 9, verse 1 to 6. Tingnan natin kung ano dito yung account kay Saul. And Saul yet breathing out, threatening. So mayroong mga death threat sa mga Christians, sa mga believers noon. Threatening and slaughter. O pag sinabing slaughter ay, anong masabi niya pag slaughterhouse? Kinakatay yung mga baka, baboy. Yan, slaughterhouse. Sabi ng Bible, sa King James Version, and slaughter against the disciples of the Lord. Upang patayin yung mga disciples. Ibig sabihin, disciples ay the disciplined one. Disciples from the word. Yung discipline ay disciples of the Lord went unto the high priest. Si Saul ay pupunta siya sa pinakapunong pari. Sino ang pinakapunong pari that time? I think it's either si Caiaphas o si Ananias. I-consider sa kanila daw, nakalimutan ko lang. And they desired of him letters, sa verse 2, to Damascus, to the synagogue sa Damascus ay sa Syria, that if he found any of this way. So yung tawag rin sa follower ni Jesus ay this way, no? Any of this way, no? This way. Kaya si Jesus kasi yung I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me, by Jesus Christ. So ang tawag rin pala sa follower ni Jesus that time ay this way. Whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem, para dalhin silang bound, gapos, patungo sa Jerusalem. And as he journeyed, habang naglalakbay si Saul, he came near Damascus. And suddenly, there shine, nagkaroon ng shine, ng liwanag, shine round about him, a light from heaven, galing sa langit, mayroong liwanag. At sabi dito sa verse 4, and he fell to the earth, at siya ay nasubsob. Natumba si Pablo, and heard a voice, nakadinig siya ng boses, saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sa verse 5, and he said, sabi ni Saulo, Who art thou, Lord? Sino ikaw, Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Akong si Jesus ang iyong pinag-uusig.
It is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap sumipa sa tulis. O, di ba? Pag matulis na bagay, sipain mo yun, mahirap yan, no? Ay, yan ang ginawa ni Pablo. It's hard to kick against the prick, sabi ni Lord Jesus. And he trembling, sa verse 6, and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Ano aking gagawin ngayon, Panginoon? And the Lord said unto him, Arise, magbangon ka, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Kung ano ang iyong dapat gagawin. Kaya, sa verse 13, mag-jump tayo. Sabi dito, Then Ananias answered, Lord, sabi ni Ananias, yung disciple ni Lord, I have heard by many of this man, napakinggan ko yung taong ito, how much evil, kung anong kasamaan he hath done, ang ginawa niya by thy saints at Jerusalem. So anong kasamaan itong ginawa ni Saulo sa mga saints ni Lord Jesus sa Jerusalem. Kaya ang tawag din noon sa mga follower ni Jesus ay saints. Ibig sabihin, buhay yung follower ni Jesus, ang santos din pala ang tawag saint. Si Saint Jatniel, Saint Kertong, Saint Juan Dino, Saint Alia, Saint Colin, ano bagay, Saint Hannah, Saint Penelope. Yan. Kaya hindi kailangan na Saint Andrew, o hindi ka Denberdro. Hindi kailangan na mamatay mo na yung tao, milagro siya ng twice, and then i-declare na ikaw na ay saint. Hindi ganon. Sa Bible ang turo, once na ikaw ay follower ni Jesus Christ, buhay ka pa lang, sin na yung tawag. And dito sa Bible, gusto nung kasulat, sabi ni Ananias, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Yan. And then sa verse 14, and here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel. So pinili niya si Pablo, si Saul, unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. So tandaan ninyo, ang pananampalataya natin sa Panginoong Kristo ay hindi lamang tayo mag-believe, kundi tayo rin naman ay mag-suffer. Ibig sabihin mayroong pagtitiis. Na hindi naman ibig sabihin na ang Christian life is a bed of roses, kundi meron din suffering. Katulad sa India, sa China, sa Vietnam, sa mga communist country, ang mga Christian doon ay nakaranas ng suffering. Pero dito sa Pilipinas, ang Christian dito ay nakaranas ng light suffering lang. Minsan yung suffering pag ng mga Christian dito ay sa kapwa Christian din. Pero sa ibang lugar ay kakaiba talaga ang mga nangyari doon na suffering na wala pa natin naranasan, wala pa sa ating mga kalingkingan. So dito, sabi doon sa verse 16, For I will shew him, sabi ni Lord Jesus, how great things he must suffer for my name's sake. Diyan rin sa Book of Corinthians, kung anong naranasan ni Apostol Pablo, mabasa natin dyan. Naranasan niya magutom, mauhaw, mapahamak sa mga robbers, sa mga barbarians, at naranasan niya yung barko ay lumubog. At dami niyang, sa mga false brethren, ang dami niyang mga karanasan ni Saul dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo. Verse 17, And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, tawag rin sa followers ni Jesus, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. Kita mo, si Saul ay
na baptize. Amen. Imo na ay malaki na, imo ay lawyer, attorney, imo rin ay parisiyo, religyoso rin siya sa reliyong Judaism, pero unsaved pala. Hindi porki religious leader o hindi porki sa templo katrabaho katulad ng mga parisiyo at sadusiyo ay ligtas. Mga unsaved rin pala sila. Kaya mayroong verse sa Bible na paano yung salvation mo ay i-check mo yung salvation mo. Find out your salvation. Ano ba yung verse doon na examine yourself if you are in faith. You are in the faith. At meron pa doon na paano work out your salvation. Ibig sabihin hindi na mag-work ka para mag-salvation mo rin. Yung salvation mo, na ipakita mo na save ka nga. Kasi na makikita yung tao na save siya. Pero kung ang kanya namang lifestyle ay hindi makikita, unsaved siya. Pwede lang kasi mag-practice kasi pag nagbaton kay Jesus Christ, yung Lord and Savior, practicing lang yan. At marami akong nasiran yan, mga sobrang siguro 2,000 na napatanggap ko sa kay Jesus, pero nandun pa rin naman sa inuman. Siyempre, kailang i-disciple pa. Katulad rin kasi yan ng yung baby. Pag once na yung baby, alagaan mo pa ng gatas, sikasuhin, katulad sa tanim, pag natanim mo, cultivate, alagaan. So, ibig sabihin, once nasiran mo, alagaan, balik-balikan. Basta mga siyempre hindi pa niya alam yan. Yet even ako man ay tanggap kay Jesus pero nag-inom pa rin. No? Servisya ni Grace, ni Gilbert. Pero habang tumatagal at sinabi ni Kuya Julius na, di ba, tinanggap mo na si Jesus Christ sa puso mo, ayun. Pero uminom pa rin ako ng beer. Pero ibang klaseng beer na. Beer brand. Gatas na. Basta may beer. Lasang Alaska. Kaya, dito sa verse number 17, Brother Saul, tawag kay Brother Saul kay Pablo, the Lord even Jesus that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Immediately there fell from his eyes as it had been scales. May mga kaliskis na nahulog sa kanyang mga mata, and received sight forthwith and arose and was baptized. So malaki na na-baptize. So yung pagbaptize na sanggol, dapat ang sanggol ay i-dedicate sa Panginoon. I-baptize lang para malaki na. Kasi ang sanggol hindi pa yung makapag-decide. So binago na nila yung teaching. Verse 19, and when he had received meat, kumain siya, meat, food, means food, he was strengthened, then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Hanggang verse 22, and straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Kaya si Pablo, sabi niya, si Jesus Christ, siya yung Son of God, siya yung anak ng Diyos. But all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed them? Ito yung nagapang-destroyed sa kanila, sa mga Christian, itong si Saul, which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests. But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Amen. So praise the Lord. So yan paano na-convert si Apostol, si Saul na naging Apostol, Pablo, at marami siya nasulat ng mga epistles. So makita natin doon kung paano siya na-witnessan ng Panginoong Hesus. Hindi siya ma-witnessan ng mga apostles nila Peter, James, and John dahil hadlok. Takot sila kay sigurado na ibibilanggo sila at papatayin the worst pa. Kaya si Jesus Christ na lang nag-witness from heaven and then na-save. At ang katungkulan ni Apostol Pablo, siya yung apostle to the Gentiles. Ibig sabihin, Gentiles ay hindi Hudyo. So tayo yun. Ang Gentil ay Filipino, Japanese, Australian, American,
taga England, Chinese, Indonesian, basta hindi Hudyo, yan ay Hintil o Gentile nation. At kasama tayo sa Hintil. Dahil ang salvation, nasulat dito, primarily para lang sa mga Hudyo, to the Jew first, and also to the Greeks, Grigo, taga Greece, paano yan, Hintil rin. So, praise the Lord na nung tinagyan nila si Jesus Christ ng mga Hudyo, napunta yung blessing sa atin ng mga Hintil. Kasama natin yung mga Pilipino. Kaya mapalad tayo na bagamat din natin nakita si Jesus Christ, sabi ni Lord Jesus, mapalad ang mga blessed, ang mga tao na niwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Nakita na nila ang Diyos. Imagine kung nandun tayo sa lugar nila, no? At that time, kung nandun tayo, imagine mo kung doon tayo sa, kumbaga kung sa mga Superbook pa ay yung, sino ba yung robot na yun na si Gizmo? Kung nandun na tayo, no? Experience na ito na parang time machine na, could you imagine, sabi ni Lord Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ay gusto kasi ni Philip, kung ako makamali na, Panginoon, Master, ipagkita mo sa amin, Ama, at it sufficient us. Ibig sabihin, kontento na kami, bastante na. Ay, sabi ni Lord Jesus, Philip, kung si Philip man yun, no? Kung sino sa disciple niya, tila baga kasama niya na ako na matagal na panahon. No? Kung sabi ni Lord Jesus, anak kita sa akin, ay nakakita na sa Ama. Kasi si Lord Jesus yung the image of God. Siya yung imahe ng Diyos. Siya yung manifestation of God. Kaya, ibig sabihin, kung kasama mo si Jesus Christ noon, kasama ko, nakita na natin yung Diyos. Pero yung nakagisa natin na itsura ni Lord Jesus, yung sa Catholic, na mga drawing, ay hindi pa tayo sigurado na yan talaga mukha ni Jesus. Ang sigurado lang doon, lalaki siya at may balbas. Okay? Pero the rest, hindi pa natin sure. Importante, we believe sa Jesus, the Lord Jesus Christ of the Bible. Kaya, siya yung kapahayagan. Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is the manifestation of God the Father. Kaya nga siya yung image of God. Si Lord Jesus yung image of God. Siya yung imahe ng Diyos. Of course, salamat tayo sa Panginoon na kung ano ang Diyos, ang image kasi doon ay yung holiness of God, righteousness of God, wisdom of God, intellect of God, emotion of God. Yun ang image doon. Ibig sabihin, si Lord Jesus Christ, siya yung image of God. Diba tayo rin naman, sabi ng Panginoon, let us, sa Genesis, kaya may kausap doon ang God the Father. Kausap niya si Lord Jesus Christ, God the Son, kausap ang God the Holy Spirit. Kasi sabi sa book of Genesis, let us make man in our own image. Sa ating image. So, ang image ay holiness of God, righteousness of God, emotion, intellect. So, tayo ay may emotion, tayo ay may intellect, tayo ay may kabanalan dahil sa Panginoon, na tayo makasalanan, pero dahil kay Jesus Christ, inari tayong banal. Dahil sabi ng Bible, tawag sa tagasunod ni Jesus that time, mga saints, tayo yung katuwiran ng Diyos. Yung ating righteousness galing kay Jesus Christ. Yung unrighteousness natin napunta kay Jesus Christ doon sa cross. Kumbaga, nagbaylo, nag-change. Kung sa basketball ay substitution. Kaya tayo na naging righteous. Bakit ka naging righteous? Because of the Lord Jesus Christ. Kaya, ang tingin ng Diyos sa iyo at sa akin, na mayroong mga Jesus Christ sa puso, ay righteous ka, righteous ako. Because Jesus Christ is in our heart, in our life. Kaya, blessing yun sa atin. Kaya nga, tayo nag-share, witness or winning, para yung righteousness na kay Jesus Christ, may share natin sa iba. Okay? Kay time is too short, no? So little time, kubadis. Sa Latin word yung kubadis. Where are you going? So little time. Kaya salamat tayo sa Panginoon na tayo ay na-save na. Kaya meron akong na-share din sa Facebook na serving
serving the Lord in our generation. In this generation, serving the Lord God in this generation is a great privilege through the lives of this young generation. The greatest work in this world is the work of the Lord. Ano yung greatest work sa sanlibutan? Of course, mga greatest work, great work rin yan. Paging teacher, engineer, nurse, accountant, doctor, policeman, army, architect, kahit yung basuriro lang, greatest work rin yan. Eh paano kung walang basuriro? Maging mabaho ang ating community, walang magpipick up ng basero, greatest work rin yan. Tricycle driver, greatest work rin yan. Eh kung walang tricycle driver, maglakad yung mga tao, o diba? Mahirapan sila magpunta sa kanilang puntahan. Ano pang mga trabaho? Yung traffic, cop, Kalibo Auxiliary Police. Kung walang magta-traffic, walang mag-alalay sa mga gatawid. Oh. Kaya, anything na work dito sa libutan ay great work yan. Pero ang the greatest work ay ang work ng Panginoon. Kaya ang desire ni Jatniel and ni Jomar na the desire of a office of a bishop, desire it a good work. Ang bishop ay pastor din, elder, desire it a good work. Pero hindi naman lahat ay magpapastor. Kasi kung lahat pastor, sino na ang makikinig maging membro? Hindi rin lahat pwede ay soul winner. Hindi lahat ay pwedeng maging teacher. Pero pwede lahat soul winner. Siyempre, yan para sa lahat yan. Hindi rin pwede lahat ay maging singer. Kung lahat ay gaawit dito, special number, ibig sabihin may kanya-kanya tayo part, role. Pero lahat ay soul winner. Kaya, the greatest work in the world is the work of the Lord. Kaya tayo ay nag-involve sa gawain ng Panginoon. The greatest message in the world is the preaching of the Word of God. Amen? Kasi yung mga message ng principal, maganda rin yan. Message ng teacher, message ng chief of police, message ng governor, message ng congressman, at message ng presidente, SUNA, State of the Nation Address ng presidente. Paano rin yun? Na good message rin yan. May mga message good for our people and the government. Pero the greatest message ay galing sa Word of God. Ito yung pinaka-greatest message. Maraming mga message na mawasa sa messenger, sa radyo, sa television. The greatest message in the world is preaching of the Word of God. The greatest messenger in the world is the preacher who empowered by the Holy Spirit. Basta ang preacher ay empowered ng Holy Spirit, guided ng Holy Spirit, yan ay greatest messenger na ating mapapakinggan. Mayroon ako na pinadala sa Pastor Tiaga na iba ko kung African, Black American, ga-preach sa pulpito. Ga-preach siya, Easter Sunday preaching. Wasak na pulpito kaya. Wasak raw. Diba? Hey, iba na yan para mga ganyan na. Si Lord Jesus naman, nung nagawali, wala man gawa sakit mga pulpito o sinumapa, no? Iba naman ang nagpangito, wasak na pulpito. Kung salamin babasagin ang pulpito, ito yung invited speaker, basag yung pulpito siguro. Ay tawa, matalimat anang style. Ay pero, ga-preach ka lang ng Word of God. Iba yung mag-preach lang, salita lang. Simple lang, pero yung word na binibitawan ay from the Holy Spirit ay talagang powerful, still small voice. The greatest joy in the world is to see young people submitting to the will of our Lord Jesus Christ. Kaya nung nag-forward sila sa last preaching ni Pastor Tiagan, surrendering to the Lord, ay
nakita ko si Jatnel nag-forward sa maging pastor, si Jomar. Ay siyempre nalipay man, abo pa 7 sanday. Pastor's wife man, agwalo. Sana doon siya na, tapos sa soul winner, may nag-forward, abo man. At sa cheerful giver, abo man. Cheerful giver, maging supporter sa simbahan, abo man. So kalipay yun doon. Akala ko nga si JJ baka makakong hikayat lang ito ni April Rins. Pero nauna naman siya. Nauna naman siya nag-forward. So, praise the Lord. So, yan ay kwan. Yan ay kalipay na rin. Siyempre, nagbayad ng 300 sa registration. At kaya na rin. Pati si Star Pinman ginastos ang gift. At least may enjoy nila bang yung people sila. Sunod na si J.E. rin. At least may enjoy nila yung habang binata at dalaga po sila, may enjoy na nila yung mga youth camp na yan at para sa Panginoon kayo. Minsan naranasan din namin yan. Kaya ito sa Colin Aliyah, mayroon PH Richie Binto na camp rin. Kasama rin sila no? Sa June na to sa Project Compassion. The greatest investment in this world is investing in the work of the Lord. Our total being, time, talent, and treasures. So yun yung greatest investment sa sanlibutan ito is investing in the work of the Lord. Huwag tayong mahikayat doon sa mga double your money. Wala yan. Anything na mag-invest ka ng pera sa mga online, tapos ang kanyang pang-bait ba ay pang-inganyo ay 50% o 100% na return of investment, pagtaas ng interest, ay magduda na tayo dyan kay hindi yan mga scammer yan at marami na yung nangyari ng totoong mga scammer. So wag tayong pados-dalos sa mga ganyang mga scammer sa kanilang mga para magdubli ang pera mo, yun, malugi ka pa pala. Ang investment natin sa sanibutan ito ay sa work ng Panginoon. Ang ating total being, bisa total being ating pagkatao, ating buhay, i-invest natin. Bakit yung mga kabataang mga lalaki nag-invest ng buhay para maging PMA-er? PMA-er. Kasi pag PMA-er ka, may sweldo na. Training ka para may sweldo na. Kaya lang, ang masaklap, pagkasundalo mo, pag na-assign ka sa Mindanao, tininti ka, may tininti nga, kalalapag pa lang sa gira, patay agad. Doon pa lang sa, nakapatay lang sa niya, elementary level, pero siya graduate sa PMA, college, ng PMA, tapos nakalapag na, elementary level na nakapatay kamo. So ibig sabihin, nag-i-invest sila. Pero gusto nila kasi may pera kasi every month. Pero ang buhay nila wala na pa. Kaya hindi maganda yung gira-gira kay masaklap yan, malukot lang yung bawat pamilya. Love dapat ang maghari. Siyempre meron silang mga gustong interest na gustong maabot. Kaya dito ang pag-invest ng total being ng time natin, yung ating treasure, ating financial, invest rin sa Panginoon. Kumbaga ay investment sa Panginoon yan. Sabi ng missionary, you cannot go around without around. At yung kung kay Pastor Nabli pa, yung pera ay let it roll, yung pasa-pasa lang ba? Yan. Ganyan lang naman yung nangyayari dito sa sanlibutan. Investing in the work of the Lord, our total being, time, tulad nito, ating mga talento, pagkanta, awit sa Panginoon, pagtuturo, at sa pagluluto, and everything. The greatest decision in life in this world is surrendering to the good Lord to become pastor's wife, soul winner, cheerful giver, and to be useful in the work of the Lord through the local church for the furtherance of the gospel of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, for the advancement of the kingdom of God.
Kaya yung sa Lord's Prayer, your will be done on earth as it is in heaven. And only the Lord Jesus Christ saves. Kaya nga dito, sa Acts chapter 20, verse 19, serving the Lord with all humility. Na nandun yung ating pagpakumbaba sa pag-serve sa Panginoon, humility of mind, and with ministers. Kaya pag-serve sa Panginoon ay meron din niyang pag-iyak. Kaya nga, yung mga nasisiran mo ay kalang alagaan mo yan day and night, pag-pray, at i-disciples. And then yung with ministers and temptation. Yung temptation rin ay mga trials din, which befell me by the lying in wait of the Jews. Kaya nga si Pablo, nang siya na ay sumunod sa Panginoon, mayroon na siyang detreat. Gusto siyang patayin ng mga kapwa niya Hudyo. Dahil nagkuhan siya sa Panginoong Isus na siya. Dati siya ang nag-persecute, ngayon siya naman yung pinipersecute. Ganun pa man, siya ay naging faithful, naging tapat. Kaya sabi niya, I have fought a good fight. I finished the course. Kaya natapos niya talaga yung paglingkod sa Panginoon na naging matagumpay at marami siyang nasulat ni Ephesians at naging blessing ito sa ating kapanahunan na kung saan ay pwede tayong magamit yung mga historical events ng paglilingkod ni Pablo sa pag-serve niya sa Panginoon sa kanyang generation. Ganoon rin sa atin. Kaya yung mga nasulat dito sa Ephesians, maging sa Gospel, magamit natin serving the Lord in our generation. Ako sa generation ko, nag-serve ako sa inyo sa Panginoon at pag-serve rin sa inyo para sa Panginoon. Siyempre sa next generation naman, si Jomar, si Jacnel, si Bertong, kayo naman sa sunod at mga iba pa. Mga kabataan si Kathleen, Crystalline, sila Aliyah, Colin, sila Linlin, Hana. So salamat at iba pa ng people. So at si Denver Drew, pinakabunsok sa mga generation yun na. So importante lang ay kung ano lang magawa natin para sa advancement of the kingdom of the Lord Jesus Christ, gawin lang natin. Importante. Pero paganda din talaga pag-pray nyo na in the future nyo ay makapangitil talaga ng lupa para sa simbahan, para makapagawa talaga ng iba talaga yung pag may lugar ka ay kaya yung ibang mga kulto sila, nakaka-invite sila kay mga ganda ng mga church building nila, may lugar talaga sila, may facility ba. So siyempre tayo bilang mission church ay dito lang tayo sa house church, pero pag-printed sa Panginoon na bigyan rin tayo in the future. So tayo ay asa lang tayo sa Panginoon habang nag-antay sa pagdating Lord Jesus. Importante na papatuloy tayo. Let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa inyong salita at salamat kay Apostle Pablo serving the Lord in his generation. Kami rin Panginoon ay serving you, Lord God, in our generation at tulungan po kami through the guidance, power of the Holy Spirit, kaya maggabay sa amin, Ama, sa paglingkod sa iyo. At we pray, aming mga loved ones, mga unsaved, mga Israelites, and all people in the world na saved, especially dito sa Aklan, sa Kalibo, at sa mga karating na bayan kami. Tulungan po kami. Salamat sa kaligtasan na binigay niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang pangailangan ng iyong mga anak, ang bawat isa. Kayo po ang magkaloob, kayo po ang magpadala, kayo po ang magkagalingan sa mga karamdaman, sa mga suliranin. Tulungan niyo po at nagikahos, padala niyo po, Ama, at yan o Diyos sa mga pangailangan sa spiritual, material, financial, pagkalooban niyo po ang proteksyon at despite na mainit ang panahon at inyong guidance, gabay sa amin sa Christ Baptist Mission Church, ang leading Panginoon, ang lapit namin sa inyo. Kayo po ang manguna at kayo po ang maggabay, kayo po ang magpala sa mga desire namin at kayo magkaloob, Ama, ng sariling lupa para sa iyong gawain dito sa Aklan. Salamat po ng marami at papalayang giving at papalayang rin aming physical food.
In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Good morning. Thank you. God bless. Nalubat ah.